Senator Amy Marcos, pinaiyak ang mga biased journalists sa bilyon-bilyong naiwing investment pledges nila ni PBBM na hindi ibinalita ng mga ito. Kubol ng mga campings, nagluluksa na naman dahil achievements si PBBM mas marami pa rin kesa sa mga issue na kanilang nilikha. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Kilos at gawa ang sagot sa lahat ng intriga at paninira. Taas noong ibinalandra ng super ate, Senator Amy Marcos ang bilyon-bilyong halaga ng pasalubong o investment pledges na naiuwi nila mula sa kanilang state visit kamakailan sa China, kasama ang ating Pangulo at ilang delegado ng bansa. Kahit hindi man naibalita ng ilang mainstream media, nais ipaalam ng senadora sa sambayanang Pilipino na ang kanilang naiuwi ay lilikha ng mas maraming oportunidad at trabaho na pakikinabangan ng milyon-milyon nating mga kababayan. Ayon sa ulat mula sa Presidential Communications Office, bago matapos ang kanyang state visit sa China, hindi pinalampas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makausap ang mga negosyante ng bansa upang hikayatin ang mga ito na mamahunan sa Pilipinas. Nakapag-uwi ang Pangulo ng $2.8 billion na investment pledges mula sa mga meeting na ito. Ayon naman kay Senator Amy, kasama ang mahal nating presidente, ang aking ading na si PBBM, kami ay nakipagpulong kay President Xi Jinping as a Chinese delegation para mas maging solido ang relasyon ng ating bansa at ng China. Ito ang panimulang hakbang ng pagpapalakas pa ng pagtutulungan ng China at Pilipinas tungo sa pag-angat ng ating ekonomiya at paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Nasa China kami ng aking ading na si PBBM. Pinaplansya natin ang iba't ibang usapin sa relasyon ng China sa ekonomiya, kalakalan, pangsiguridad na usapin, lalo na ang isyu sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Inaasahan nating masiselyuhan ang nasabing mga usapin sa ating pagbisita sa China. Samantala, may patutsada naman ang isang kilalang Marcos loyalist vlogger sa mga pinklawans na walang pagod na ipinipinta ang Pangulo bilang isang masamang imahe. Pananalampak pa niya. Noong pumunta sa US si PBBM at nakipag-meet kay President Biden, sigaw ng mga anti-Marcos tuta ng US. Ngayong nag-state visit si PBBM sa China at nakipag-meet kay Premier Xi, ang sigaw naman nila ay Marcos tuta ng China. Ano ba talaga, kuya? Inaasahan yung pagbiyahe ni Pangulong Marcos patungong China para sa kanyang state visit. Bakit ba? Gaano ba kahalaga para sa Pilipinas ang biyaheng ito at makakabenepisyo ba ito sa bawat Pilipino? Unang-una, lahat ng biyahe mahalaga. Kasi nga, gaya ng sinabi natin, tayo'y inaalok natin ang ating bansa para pumasok ang mga dayuhan, dali ng kanilang mga kapital. Pero in this particular case, ito pong China, napakahalaga sa atin kasi alam naman natin na may problema tayo dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, I think the challenge is, how do you go about meeting President Xi at without offending China? I-raise mo yung issue ng West Philippine Sea. Kasi nakita ko na po yung reaction nila nung si Presidente Duterte who boldly raised that. Medyo ang dating kay Presidency masama. At meron pang gahiblang pagbabanta. Pag pinilit yan, baka magkaaway tayo. Kaya naiisip ko po, siguro ang ating unsolicited tayo kay Presidente, siguro, ang gawin po natin yung kasi usually, pag nagkakara po ang presidente, counterpart, nandun ang mga cabinet members, nandun din yung kabila. Meron silang preparatory statement
Siguro doon sa unang payag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., baybayin niya po yung nakaraang mga daang taon kung paano nagkaroon ng ugnayan ng China sa Pilipinas. Yung barter trade. And then subsequent to that, siguro isalaysay niya rin kung paano yung lahing China ay nagpuntahan lahat sa Pilipinas. At kung saan, currently, yung mga taga ron sa kanila, naging mga Pilipino na, kumbaga, na-integrate na po sa Pilipinas. At katunayan nga, sa parte ng ekonomiya, nangunguna ang mga dugong China dito sa atin. Madalit sabi, pakita niya kay President Xi na tayo, hindi lamang tayo kapit bansa, hindi lamang tayo kaibigan. May dugong China na karamihan sa ating mga kababayan. So dapat ang tratamiento sa atin, hindi lang isang neighbor or isang kaibigan, kundi halos kadugo na rin sapagkat na-integrate na nga eh. Baka kung yan ang dating, pag sinaysay mo na yan, tapos papakita mo pa yung kanyang ama ay nagpunta ron. Siya nagbukas eh, yung Iron Curtain dati yan eh. Nabuksan. Kasi kung ako sisiyat, nakikinig ako sa kanya, oo nga pala. Hindi naman pala ito basta-basta nga kapitbahay. Mga kadugo na namin to. Ngayon, pagdating doon sa West Philippine Sea, huwag niyang i-avoid, pero huwag niya namang i-push. Kung ako ang presidente, sabihin ko, paano yung wag i-avoid pero wag i-push? Ganito. Dinasabi mo na yung, kumbaga, nagpundasyon ka na eh. Para ka nagtatayo ng bahay eh. Baka mag-iba eh. Kaya magandang pundasyon. Ngayon, pagdating sa West Philippine Sea, ganito ako yung sabihin ko, Mr. President, we have a current problem in the West Philippine Sea. I was thinking, how would you solve this problem without us being in hostile territories, kumbaga, itapon mo sa kanya. Ano po kayang pwede natin gawin? Di ba? Kasi nung Presidente Duterte, race niya talaga. Ang reaction niya, pag ginawa mo yan, mag-aaway tayo. Sabi ni President Ganun ang sagot eh. In not so many words. Ganun ang dating. Tingin na nga kami lahat ng mga cabinet. Naloko na. Hindi tayo makalabas dito. Kaya dapat gano'n. Itapon mo sa kanya. Ano bang pwede natin gawin para maayos natin? Anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.